Posible raw matagalan pa bago maiuwi ng Pilipinas si resigned Congressman Zaldico ayon sa isang international law expert. Posible rin daw kasing magpasaklolo ito sa Czech government. Itinanggi ni Attorney Roy Rondain, ang abogado ng pugante at dating mambabatas na si Zaldico, na may impormasyon siya sa pagkakaaresto nito sa Czech Republic. Hindi raw kasi niya nakakausap ang pamilyang ko. Matatanda ang ito rin ang sagot ni Rondain nang matanong siya kung may ideya siya sa paglalabas ng video series ng mga testimonya ni Ko laban sa mga opisyal ng gobyerno. Dito isiniwalat ni Ko ang umano'y nalalaman niya tungkol sa allocations na hinihingi ng mga opisyal mula sa government fund. Wala pang panibagong update mula sa gobyerno ang status ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech authorities para mapauwi si Ko sa Pilipinas. Pero anong legal procedures nga ba ang pwedeng tahakin ng bansa? Ayon kay Attorney Rodel Taton, international law expert ng San Sebastian College, Recolectos, dahil wala pang extradition treaty ang bansa, nandyan ang deportation na mapapadali depende sa existing cooperation agreements ng Pilipinas at Czech Republic. Dahil in violation of Czech immigration law si Ko, pwede raw itong litisin dahil dito at deportation pa rin ang kahahantungan ng dating kongresista. Nakadepende raw sa bansa kung saan nahuli ang isang pugante, ang haba o ikli ng deportation proceedings, pero sa tingin ni Taton, aabutin ng buwan ang pagpapauwi kay Ko. Bibigyan pa raw kasi si Ko ng palugit na nasa 15 days para magsumite ng kanyang response kung isa sa ilalim na sa deportation. Isa ring hindi malayong posibilidad ay ang application for asylum gaya ng ginawa ni dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque. And he can raise that there is a well-founded fear on his life and also on the basis of his political opinion, and that he would pray for his non-return to the Philippines because in cases of asylum seekers and refugee applications under the status determination procedures, the person who is applying for that may not be returned, no? So he cannot be expelled from the local state where he was arrested. Paliwanag ni Taton, maraming tanong ang pwedeng lumutang kung mag-a-apply for asylum si Ko dahil pwede nitong sabihin na pinupuntirya siya ng administrasyon para sa mga dating niyang pahayag kaugnay ng budget anomaly sa 2025 appropriations. Pero tila mahihirapan din daw ang kampo ni Ko na idebate ang argumentong ito dahil ang high-profile case ng kanyang pagkakadakip ay nag-uugat sa mga kasong nakasampa laban sa kanya. On the part of the government, it may be very clear that this is not a case of persecution. Rather, this is a case of prosecution for violations of graft and malversation laws in the Philippines. Ang asylum option na ito ni Ko pwedeng maging dahilan para maantala ang deportation niya dahil pending the application for asylum, suspension ng deportation ng epekto nito habang lumalakad ang kanyang kaso para labanan ng deportation request ng kanyang country of origin. Kung ito ang tatahakin ni Ko, sa palagay ni Attorney Taton, receptive ang European Union na kinabibilangan ng Czech Republic pagdating sa usapin ng human rights at respeto sa mga nag-a-apply for asylum. Pero muli, dahil paglabag sa immigration laws ang pagsubok ni Ko na mag-cross ng border, administrative case lang ito at madaling umusad sa deportation. Nilinaw naman ng National Bureau of Investigation na walang kaugnayan ang red notice ng International Criminal Police Organization o Interpol sa pagkaaresto kay dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Ayon sa NBI, inaresto si Ko dahil sa paglabag sa immigration laws. Handa naman daw ang ahensya sakaling may kautusan na para pabalikin sa Pilipinas ang dating mambabatas. Una nang sinabi ni PBBM na nakikipag-ugnayan na ang gobyerno sa Czech counterpart para matiyak na dumaan sa legal na proseso ang pagbabalik bansa ni Ko sa lalong madaling panahon. Nahaharap si Ko sa mga kasong graft at malversation dahil sa mga questionabeng flood control project ng SunWest Corporation, ang kumpanya na iniuugnay sa kanyang pamilya. Siya rin ang isa sa mga umano'y mastermind sa multi-billion peso flood control scandal sa bansa.